monitoring ng Department of Agriculture. Nasa linya po natin, magpapaliwanag yan at hihingan natin ng mga impormasyon ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Good morning po, Asek De Mesa, Good sir. morning, Asek. Hi, Tuesday and Christian, good morning Opo. po sa lahat ng taga-subaybay. Ayan. Asek, sabi ka nga po kay Christian kanina, nagmahal na lahat. Ito bang pagmamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo? I'm sure may epekto ito dito sa pagmahal din ng presyo ng mga pagkain. Sa monitoring po ninyo, ay magkano po ba ang itinaas na kaya sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura, gulay, isda, karne, nitong pagtaas ng petrolyo sa nakalipas na 5 linggong giyera dyan sa gitnang silangan? Yes, Tuesday, na-monitor natin yan at nakita natin yung mga pagtaas ng presyo ng mga agricultural commodities. Bunsod na rin nung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Natin yan hanggang 5 piso. Start na yan. Simula pa lang nung March. At actually, nakikita natin na merong pagbaba ng presyo ngayong linggo, darating na linggo, and hopefully makadagdag ng konti sa pagbaba. Pero hindi naman yan bababa ng malakihan dahil malaki yung itinaas ng petroleum products. Ang malaking epekto sa atin sa ngayon, actually sa bigas hindi pa masyado sa ibang agricultural commodities dahil nasa harvest season tayo ng palay. Sa karne ay marami tayong supply, actually overproduction tayo ng manok, puno yung ating mga cold storages. Bagamat ang mga pagtaas ay sanhi ng yung movement o logistics cost, yung transportation cost, nagdadagdag yan. Ang malaking problema natin yung sa gulay dahil yung market absorption, dahil marami ring production ngayon dahil tag-init, lalo na rito sa bandang Cordillera, at highly perishable itong mga commodity na to, hindi kagaya ng palay, bigas na pwede nating i-store. Ito yung malaking concern natin at dahil binibiyahe ito na malayo, merong mga behero na dumodoble from 4,000 yung maliliit, nagiging 8,000 yung kanilang transportation cost. Yung mga medium size from 8,000 naging 16,000 o nadodoble talaga. So kaya bumababa rin, umuunti rin yung bumibili. Tama. So yun yung weak market absorption. So yun talaga yung tinutulungan natin sa ngayon, Christian and Tuesday. Yung sinasabi niyong hanggang 5 piso na pagtaas ay ito ba yung itinaas dito sa mga produktong o agricultural commodities na sinasabi ninyo? Yes, Tuesday. Makatwiran ba yun? Sa mga Yung halagang dahil sa yun, pagtaas sir? ng petroleum products. Yung 5 pesos na yun hanggang 5 pesos ay makatwiran na ba yun? Katanggap-tanggap ba yun? O paano ba natin i-describe yan? Actually, merong mas mababa, merong mas mataas. Depende sa layo at saka volume nung kumbaga yung karga ng mga trucks. Kasi doon talaga nagdedetermine yung dagdag na presyo. Pero yung kagaya sa karne, hindi naman yan maitaas ng sobra dahil pag itinaas ang sobra yung presyo ng karne, yung ating mamimili ang tendency either bawasan or mag-shift to other source of protein. Kaya isa yan sa talagang issue rin ng ating livestock naman. Asek, ano yung mga ginagawa natin para hindi ito abusuhin nung ilan? Dahil malamang may ilan dyan na sasabihin, ako, nagtaas kasi ng presyo ng supply, kaya magtataas din kami. May namomonitor na ba tayong mga ganito sa ilang palengke, Asek? Yan yung patuloy na tinitingnan natin, yung monitoring ng ating AMAS, katuwang ang Department of Trade Industry at saka mga local governments. Patuloy natin yung isinasagawa, hindi lang rito sa Metro Manila, kung hindi sa ibang lugar din, para ma-check din yung mga, kung meron mga ganitong pang-abuso nga. At lagi yan, binibigyan natin ng mga notices pag may mga ganitong nakikita tayo na masyadong mataas na pagtaas ng presyo. Nabanggit nyo kanina, Asek, na wala naman tayong problema sa bigas dahil nga harvest season ngayon. Pero itong mga magsasaka nating kababayan, ano po, na talagang masyado na raw silang lugi sa pagbubukid sa mahal ng
presyo ng petrolyo, mahal na presyo ng pataba. Hindi ba ito nakababahala, sir, na baka alam nyo yun na hindi na sila magbukid, hahanap ng ibang pagkakakitaan dahil wala na raw sila halos kinikita sa pagsasaka. Tuesday, actually, sa palay ay maganda yung presyo, yung farm gate. Masaya yung ating mga magsasaka ng palay ngayon dahil yung mga monitoring natin nasa between 20 hanggang 25 yung fresh Presyo. na palay na bagong harvest na nabebenta, binibili ng ating mga traders. Yung NFA nga hindi halos makapamili dahil yung kanilang buying price mas mababa doon sa binibili ng mga traders. Ang magiging issue natin Tuesday and Christian, yung sa susunod na yung next cropping season natin na magsisimula sa susunod na buwan hanggang July, na anihin ng August hanggang October, ang magiging issue natin dyan yung mataas na presyo ng fertilizer products, yung fertilizer grade natin. Kaya yung iba naman, tayo ngayon sa DA, naghahanap tayo ng mga alternative sources ng pagkukunan ng fertilizer, plus yung ibang fertilizer types din, kagaya ng biofertilizer, yung mga stimulants, soil ameliorants, saka marami pang iba. Nung nadun kami sa Santa Rosa sa Nueva Ecija, si Ginoong Danny Bolos ay pakita na nakapag-ani siya ng hanggang 10 metric tons. Yung average harvest natin nasa mga 4.2 metric tons lang. Na naggumagamit siya ng ibang alternatibo, hindi lang puro urea. So ito yung mga models na tinitingnan natin lalo ngayon sa susunod na taniman. Asek, may binabanggit ng DOE na bagamat may ceasefire o kahit matigil man yung gera, hindi agad bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Ngayon sa posibilidad na ito, anong Asek yung ginagawa ng DA para doon sa ating mga magsasaka, mga nagtatanim? Ano yung intervention para sila matulungan? Unang-una na rito yung ating fuel subsidy. Nagsimula na tayong mamahagi nito ng ating fuel assistance sa mga apektadong mga magsasaka. Ang priority natin dito sa mga farmers, yung may mga pagmamayari o nagre-renta ng mga agricultural machinery na gumagamit halimbawa ng diesel. So tag 5,000 sila. Doon sa mga mangingisda, sila yung luba talagang apektado. Meron silang 75 million at meron pang posibleng additional na 50 million na may sa kanila. Yun yung ating Pangulo na Hello, Asek. Naputol si Asek. Ginagamit yan. Okay. Go ahead, Asek. Additional normally 50 binibigay million. yan during calamity. Yes. So ibibigay na rin yan yung 10 billion pesos para sa kanila. And then yung ating quick response fund ay inutos na rin ng ating Pangulo na gamitin para sa ngayon dahil dito sa ating energy problem. Ang DA ba, Asek, ay may sapat pa na pondo o magre-request ng additional dahil ang DOTR nag-request ng additional para dun sa kanilang programa? Sa DA po ba, meron pa tayong sapat para sa mga programa na ito? Definitely, Christian, magre-request ang DA ng additional na pondo dahil alimbawa rito sa mga mangingisda natin, napakaliit nung fuel subsidy na meron kami ngayon at yun ay pondo pa nung nakaraang taon. So definitely magre-request kami para supplement dito sa ating mga ginagawang hakbangin sa ngayon. Sa ngayon ba, Asek, may figures na kung magkano at least yung hihingi natin na dagdag na pondo? Hello, Asek. Yes, medyo naputol, sorry. Christian. Ulitin mo. Asek, dahil nga hihingi tayo ng pondo dahil nga medyo kakapusan, meron na bang estimate sa ngayon kung magkano yung kailangan pa natin dagdag na pondo? Nagkaroon na ng mga initial na estimates at patuloy ito na chinecheck ng ating operation. Patuloy kami nakikipag-coordinate din sa Congress at sa Senado para malaman kung ano talaga yung maisa sa pinal na pangangailangan ng DA. Sabi nyo kanina yung mga magsasaka 5,000. Ganon din ba sa mga mangingisda? 5,000 din? Yung sa mga mangingisda, base doon sa guidelines na nagawa, ay 3,000 dahil nga mas limitado yung pondo at mas maraming mangingisda na nangangailangan. Kaya we need additional fund para talaga sa mga mangingisda natin.
Opo, sana naman maagang mai-release yung Oo. additional fund na yan. Kasi, syempre, yung 3,000, sasabihin ng mga mangingisda natin, bakit kami 3,000 lang? Ang hirap din ng aming panlalaot. Tsaka yung 5,000 ba, one time lang yun, Asek? Yun pa yung isang issue, Christian and Tuesday. One-time release lang yun. Oo. So gusto sana natin, kagaya sa mga tsuper na Masundan. meron silang regular na habang ngayon mataas ang presyo ng petroleum products, meron silang regular na pagkukunan. So may mga ganong programa. So sana ganon din yung gusto natin na maibigay na tulong sa kanila, hindi lang one time. Kasi siguro kahit mga 3 buwan para may raos itong nararanasan na mataas na presyo ng ating fuel products. O yun na nga. And speaking of bigas, Asek Arnel sir, itong 20 pesos na murang bigas program natin, pwede raw bang gawin kayang mas madalas yung bentahan nitong bigas, hindi lamang yung 3 beses sa loob ng 1 linggo? Kasi ang haba po ng pila dun sa mga outlet ng DA na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yes, Tuesday. Lalo natin pinapalawak yung 20 pesos dahil marami naman tayong supply ngayon sa NFA, more than 500,000 metric tons na meron sila. So ang nagiging issue na lang talaga natin ngayon yung logistics natin kasi napakarami na nating outlet at FTI yung namamahala nito. Aware na naman dito si Secretary Kiko at nakipagpulong na rin siya sa FTI at sa AMAS paano pa mas talagang ang ating mga kababayan ngayon yung access sa murang pagkain, lalo na sa bigas. So makakaasa po kayo na talagang tutuunan nito ng pansin para mas mapabuti pa yung serbisyo sa ating mga kababayan. Asek, nung mga nakaraang linggo at mga nakalipas na araw, na ulat yung mga mahaba daw yung pila sa ilang kadiwa. Ito ba'y nasolusyonan na ng DA at ng FTI? Yes, Christian, nagkaroon lang ng konting kalituhan doon sa online appointment at saka doon sa pila. Kasi nga dati bago nagkaroon ng problema sa gitnang silangan, yan dito sa may ADC sa DA, ginawa ng AMAS na 500 and then eventually naging 1,000 pero kulang pa rin. At para maiwasan nga yung pila, so nagkaroon na ng online appointment parang sa NBI, may oras ka para pupunta. Nagkaroon lang ng konting kalituhan pero na-resolve na yon. Okay na po yun. Nagkasabay-sabay lang halos. Kung hindi ako nagkakamali, Asek Arnel, itong 20 pesos na bigas ay doon pa rin sa mga Piling sektor like PWD, senior citizen, yung ganon. Ano po, hindi pa open for all itong 20 pesos. Hindi raw ba pwedeng i-open na rin lalo yan ngayon, sa kahit doon sa mga middle income kasi lahat naman po ay apektado. Patuloy na pinag-aaralan Tuesday kasi ngayon talagang priority muna natin itong talagang mga nangangailangan na sektor natin. Kasama na naman dito yung mga minimum wage earners natin, yung nabanggit mo kanina, mga magsasaka, mga isda, mga guro. So patuloy naman ito na pinapalawak ng ating kagawaran hanggang sa eventually target natin up to 60 million Filipinos makikinabang talaga dito. Asek, ano yung susunod na sektor na posibleng maipasama sa mga benepisyaryo ng 20 pesos na bigas? Ngayon kasi baka pwede na natin expand ito later on after nito mga minimum wage earners, yung mga middle income na natin. Yan. Baka pwede na tayong pumila din pag dating ng panahon na yan. Tsaka yung, ilan na ba yung bentaha? Kasi halos nadadagdagan to halos kada buwan o kada linggo. Ilan na ba, Asek, yung kadiwa na nabibila ng 20 pesos sa bigas? At ilan pa yung target ngayong buwan? Sa ngayon, nasa more than 600 na tayo nationwide. Marami na rin dito sa National Capital Region. Target natin more than 1,000 tayo nationwide dito sa ating mga kadiwa. Yun, more than 1,000. May mga nagtanong sa akin kamakailan, Ase, kasi nag-cover ako dyan sa BPIDA dyan sa may Malate. Yung pilahan din nga ng 20 pesos at may kadiwa din doon. Hinahanap nung iba naman na yung 50 pesos na price cap sa imported rice. Mayroon na ba yun? Implemented na ba yun, Asek? Iniintay natin yung papasya at saka yung pag-issue ng necessary order. Na-endorse na yun ng National Price Coordinating Council. Abangan natin Tuesday yung mga susunod na announcement.
Wala pa pala. Hindi pa pala Yes po. natin makikita sa palengke yun mga kapuso. Inaabangan pa pala natin yun. So far sir, sa bentahan ng bigas sa palengke, magkano ba yung na-monitor nyo na pinakamababang presyo sa ngayon? Sa ngayon, yung regular milled nasa mga dati last week may 35 pa hanggang 42. Okay. Tapos yung ating well milled nasa 40 hanggang 48. And then yung medyo mahal talaga itong ating premium. Ito yung lalagyan natin ng price cap, premium imported. Nasa 50 hanggang more than 60 yung nakikita natin na monitor na presyo ng premium imported. So, kailangan, ilan ba ang kailangan nating i-import? Hindi pa ba makakasapat yung, sabi nga natin, harvest season naman ngayon. Hindi yun makakasapat, ASEC, so kailangan nating mag-import talaga? Yes, dumadaming populasyon ng Pilipinas talaga, Tuesday and Chris, at kailangan pa rin natin ng additional import for rice. Hindi naman lumalaki yung area natin na planted sa palay. Sa ngayon, about 80% approximately yung napoproduce natin base sa pangangailangan ng ating populasyon, at about 20% ay ini-import. Kasama na rito yung additional buffer stocking kasi hindi naman pwedeng sagad-sagaran. Kailangan meron talaga tayong extra na buffer, lalo pag may mga panahon ng kalamidad. So kailangan natin na may extra. So kasama na 'yun sa computation natin. Kasi hindi lahat ng napoproduce natin ginagawang bigas. Ang iba dyan ay ginagawa muling binhi, yung iba ay ginagawang feeds, yung iba ay ginagawa sa ibang kagaya flour, iba ay hindi lahat bigas, kumbaga. Asa kuling tanong na lang, may nagtatanong kasi dito, nabanggit ninyo yung gulay, medyo tumaas yung presyo. May mga produkto ba na hindi dapat tumataas sa mga panahon na ito sa kabila ng pagtaas ng produktong petrolyo? Tama yung Christian. Actually, yung gulay supposed to be ngayon, kung sa panahon nito, malaki ang production natin dahil nga summer season. Kung nagkataon na hindi summer ngayon, talaga mas malaki ang dagok sa presyo ng gulay dahil highly seasonal yung ating mga vegetable products. So dapat mababa yun ngayon, panahon na ito, pero dahil merong additional cost Sa dahil logistics. sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. So yun lang yung nagiging Alright. So yun yung additional cost doon. Oo. Kaya mataas dahil mataas yung logistics dahil Hindi yung gumagamit presyo sila ng produkto. hindi yung mismong produkto kundi yung logistics Yung dahil pagdadala sa palengke. kasi Yes, yung distribution cost natin. yes, at kasi gumagamit sila ng crudo, ng diesel, ng petrolyo. Yun. Okay. Yan lang muna sa ngayon. ASEC Arnel de Mesa, sir. Sa susunod po ulit, makikipag-ugnayan po ulit kami sa inyo, ha? Maraming salamat din, Tuesday and Chris. Mabuhay you, kayo. Asek. Good morning. Thank you so much. Mga kapuso, si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.